Halina't suriin ang testamento ni Gloria Romano na naglalaan ng kabuwang halaga na 737 million na hatiin ayon sa mga sumusunod. Unang bahagi, ang kalahati nito ay mapupunta sa kawang gawa. Wow! At ang kalahati naman ay mapupunta at hahatiin equally ni na Marites na kanyang anak at Juno na kanyang apo. Ngunit, ang ganitong alokasyon ay may ilang legal na issue batay sa Civil Code of the Philippines. Narito ang mga detalye. Himay-hibayin natin. Una, bisa ng testamento. Ayon sa Artikulo 805 ng Civil Code, kailangan sundin ng testamento ang mga sumusunod na rekisito. Una, dapat itong nakasulat. Pangalawa, nilagdaan ng testador. Pangatlo, pinatotohanan ng hindi bababa sa 3 mapagkakatiwalaang saksi. Kung hindi masusunod ang mga rekisitong ito, maaaring ideklarang bilang walang bisa ang testamento. Ikalawa, paghahati ng ari-arian. Ayon sa mga nilalaman ng testamento, ang paghahati-hati ng ari-arian ay ang mga sumusunod. Unang bahagi, 50% para sa kawang gawa. Legal ito kung malinaw na tinukoy ang kawang gawa sa testamento at yan ay naay sa Artikulo 739 ng Civil Code. Pangalawa, 25% para kay Marites. Bilang lehitimong anak, si Marites ay isang sapilitang tagapagmana at may karapatan sa kanyang legitim. At ang another 25% para kay Juno. Si Juno bilang apo ay hindi itinuturing na sapilitang tagapagmana, maliban na lamang kung wala na si Marites. Ngayon dumako tayo sa ikatlo, mga karapatan ng sapilitang tagapagmana. Ayon sa Artikulo 887 ng Civil Code, ang legitim ay ang bahagi ng ari-arian na dapat ay maitalaga sa mga sapilitang tagapagmana. Sa kasong ito, si Marites bilang lehitimong anak ay may karapatan sa kalahati. Inuulit ko, sa kalahati ng kabuoang ari-arian bilang kanyang legitim. At ang natitirang kalahati ng estate ay ang tinatawag na disposable portion na maaaring malayang ipamahagi ng testador. Ngayon, sa ika-4, ang mga posibleng legal na komplikasyon. Una, paglabag sa legitim ni Marites. Ang testamento ay nagalaan lamang ng 184 million kay Marites na mas mababa sa kanyang karapat-dapat na legitim na mahigit 368 million. Ayon sa Artikulo 906 of the Civil Code, ang legitim ng isang sapilitang tagapagmana ay hindi maaaring mabawasan. Pangalawang legal na komplikasyon, ang pagbabawas ng bahagi ng kawang gawa at ang bahagi ni Juno. Ngayon ay dumako na tayo sa ikalimang aspeto, ang legal na solusyon. Ang nararapat na solusyon ay tiyakin na si Marites ay tumanggap ng kanyang legitim na kalahati ng kabuang estate at ang kalahati lamang ang maaaring hatiin ng kawang gawa at ni Juno na bilang apo ni Gloria. Bilang pagbibigay konklusyon, sa ilalim ng batas, dapat iganaw ang legitim na sapilitang tagapagmana. Sa makatuwid, kailangang amendahan ang testamento upang maibigay ang tamang bahagi kay Marites, habang ang natitirang ari-arian ay maaaring ipamahagi sa kawang gawa at kay Juno alinsunod sa batas. This is your law companion, even though it is not a 1-minute law.